Kamusta po? Batiin mo muna ng magandang umaga ang yun nasa likuran. Good morning, magandang umaga. Okay. So sa ating pinag-aaralan sa John chapter 9, ano nga ba ang istorya nito? Isang bulag na nakakita ay gumawa ng isang malaking eksena sa lugar ng mga Pariseo at sa mga taong nandoroon. Last week, nakita natin ang isang kakaibang pangyayari mula sa isang bulag. Ngayon naman, makita natin, kaya nga ang title ng ating mensahe sa umagang ito is How to Testify About the Truth. A lesson from a blind man that now can see. Sa isang example ng dating bulag na ngayon nakakita na matututo tayong paano magpatotoo patungkol sa katotohanan. Kaya ihanda nyo yung mga listahan. Hindi listahan ng mga utang, hindi listahan ng mga katotohanan ng inyong maririnig sa umagang ito. From verse 24 to 34, totoo lang, ang hirap himayin nitong isang napakagandang kwento. Siguro kung ilalagay natin ito sa isang teleserye, tatalunin pa ang probinsyano. De, joke lang. Okay? Sa napakagandang istorya, sa simple, pero punong-puno ng aral, punong-puno ng katotohanan, at punong-puno ng patama sa mga buhay natin bilang mga Kristiyano at ganoon din bilang hindi pa mananampalataya. So kagaya na inyong binasa, siguro may mga natandaan kayo sa pagbabasa pa lamang ng scripture. Okay, so are you ready? Ready na ba kayo? Ready na ba kayong kumain, minom? Pwede ba tayong kumuha ng kape dyan? Ay, doon pala. Okay. Number 1, ang muling pagpapatotoo ng dating bulag. Wow, kaya dito makikita natin paano ba magpatotoo. How to testify. Sino ba sa inyo marunong na magpatotoo? Ano ba ang ating pinatotohanan? So dito, mula verse 24, sabi doon, muli nilang ipinatawag ang dating bulag. Okay, so last week, pinatawag nila. Okay, may conversation, may naging palitan ng salita. At ngayon, muli nilang pinatawag ang dating bulag. Last week, nakita natin pati magulang pinatawag. No, kailangan mag-testify, kailangan patotoo. Ito bang anak nyo ay talagang bulag nang ipinanganak? Opo. Eh bakit ngayon siya ay nakakakita na? Sabi ng mga magulang, malaki na po siya. Siya na po ang inyong tanungin. Kasi sa takot nilang sila ay palayasin sa sinagoga. Kasi ang sinagoga na ang nagsisilbi nilang source of living. Okay, nandoon sila upang mamalimos. Paano kung palayasin sila doon? Wala na silang mamamalimos. Okay? Dahil ang pinakamaraming tao ay sa sinagoga. Nandun lahat ang puntahan ng mga tao. Wala pang mall noon. Ang tanging meron doon, nung panahon na yon, ay simbahan. And that is a synagogue. Ang laging gustong puntahan ng mga Hudyo tuwing araw ng Sabat, okay? Sa atin ngayon, it is Sunday. Sa kanila it is Saturday. Sabat, the 7th day. Wala silang ibang pinaghahandaan kundi ang araw na iyon. Na dapat bilang pamilya nandoon tayo. So sa atin ngayon, it is this, Lord's Day or Sunday. They never think about going to somewhere else, but on that 7th day, they should be in the synagogue offering their sacrifices, nakikinig sa turo, kasi session by session yon. Mamaya si ano yung magtuturo, then after the second session, si Rabay ganito naman, si Rabay ganito. Whole day yon, tuloy-tuloy yon. Yung iba doon, talagang lahat ng session. So, baga ngayon, kukumpara natin, ang tawag ngayon doon, conference. Baga, marami mga speaker na nagtuturo. But wag na natin palawakin sa ganung, tingnan na lamang natin sa isang araw na kung saan, ano ba ang, iulitin ko, ang Sunday, it should be our main goal as the start of the week.
Hindi yan parang dapat na, hindi na po yan dapat pinagdedesisyonan pa, automatic na yan. Magsisimba ba ako? Tanggalin niyo yung tanong na yon. Dahil hindi yun para doon sa araw na yan. Okay, so going back to our story, pinatawag ang bulak. At sabi nila, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo, alam namin ang taong iyon ay makasalanan. So, ang unang paratang ng mga Pariseo kay Jesus ay ano? Isang makasalanan. Isang makasalanan. Totoo ba yon? So, from that point, itong bulag na ngayon nakakakita na patototohanan ba niya ang isang paratang kay Jesus na siya ay makasalanan? Dito natin makikita paano magpatotoo sa isang katotohanan at paano pasinungalingan ang isang kasinungalingan. So nag-umpisa ngayon itong istorya sa isang paratang kay Jesus. Ang sabi ng mga Pariseo sa bulag, alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Ano sasabihin ng bulag? Amen. Yes. Opo, totoo po yun. Yun ba? Siyempre, alam nating hindi. Pero ngayon, paano niya ngayon tatayuan? Paano niya ngayon sasabihin? Paano niya ngayon ipapahayag na ang inyong inaakala ay mali? Tandaan natin, bulag itong nagsasalita, dating bulag, at ang kaharap niya ay itaga mga attorneys, mga laws, mga tagapagturo. Paano nga ba tayo magte-testify, lalo na sa harapan ng mga mas nakakataas sa atin? So una, sabi ng mga Pariseo sa bulag, sa Tagalog, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Sa English, sabi doon, give glory to God. Parang magkaiba, no? Give glory to God. We know that this man is a sinner. So, ibig sabihin ng give glory to God sa English, this means that the authorities wanted the man to own up and admit the truth. Pag sinabihan ka ng give glory to God, ibig sabihin ng magsabi ka ng totoo. Di ba minsan pag sinasabihin natin yung mga anak natin na alam natin nagsisinungaling, Diyos ko naman. Matakot ka sa Diyos, magsabi ka ng totoo. So, when they say give glory to God, ang gusto ng mga nasa otoridad is magsabi ka ng totoo, i-admit mo ang totoo. Na ano? Ano yung gusto nilang aminin ng bulag? Na si Jesus ay makasalanan. Ikaw ba? Sabihan kang ganon. Sasabihin mo ba? Opo, si Jesus po ay makasalanan. Lagyan ka ng isang ilaw dyan, bumbilya, umiikot, ganon. Tapos may ilalabas na martilyo. Ilalabas yung kamay mo. Sa ngalan ng Diyos, umamin ka na si Jesus ay makasalanan. Aamin kayo? Siguro sasabihin natin, bulagin mo na ako. Ayo, aamin kayo na si Jesus ay makasalanan? Naku, isa itong test para sa atin. Magsasabi ba tayo at pawang katotohanan lamang? O dahil sa martilyo pa lang ang example ko a-agree na lang tayo upang hindi tayo masaktan. The disciples went through a lot of persecution. Pinakuluan ng buhay, binalatan ng buhay, ibinitin pati warik, pinako sa krus, pabaliktad, but they never deny Jesus. Eto kayang bulag na to. Magsabi ka ng totoo, kundi bubulagin kita. Teka lang, nakakita na ako. Bakit pa? Ayoko na mabulag. Siyempre, sige po, upo. Sinner po siya, sinner. Di ba? Normal na yan, pastor. Normal na yan. Ganun talaga. Kaysa naman mabulag ulit. Biruin mo, tagal niyang hindi nakakita. Ngayon nakakita dahil lang doon. Diyan iikot ngayon ang ating istorya. Nakita ko dito sa isang bulag nito ang
Hindi yun. Anyway, tingnan muna natin para masabihin nyo, baka masyado naman ako nagmamadali. So, ang gustong paaminin ng mga Pariseo sa dating bulag ay aminin ito na si Jesus ay makasalanan. Kaya sinabi nila, magsabi ka ng totoo. Binibigyan pa nga siya ng hint. Magsabi ka ng totoo. Alam namin siya ay makasalanan. Violated traditions and threatened the Pharisees of their influence to the Jews. At yung word na sinasabi nilang give glory to God o magsabi ka ng totoo is napag-aralan nila yon kay Joshua. Joshua 7 verse 19. Sabi ni Josue kay Akan, anak, parangalan mo ang Panginoon. Give glory to God. Ang Diyos ng Israel, magsabi ka ng totoo sa harapan niya. Magsabi ka ng totoo sa harapan niya, ano ang ginawa mo? Huwag mo itong ilihim sa akin. Alam niyo yung ginawa ni Akan? Basahin niyo yung Joshua 7 at huwag niyong gagayahin ang ginawa ni Akan. Achan yata sa English yan. Okay? It is true, yes, totoo, that we should give glory to God. Dahil ang lahat ng tagumpay ay siya ang nagbibigay. At sa tampong ito, si Jesus ay Diyos. Na hindi matanggap ng mga Pariseo ang katotohanan ito, kaya ang pinaniniwalaan nilang katotohanan na si Jesus ay makasalanan, doon lamang sila nakatingin. At yung paniniwala na yun, ang gusto niya ngayong i-impose na sabihin ng bulag na ito na totoo. Where we know, alam natin na ito ay isang kasinungalingan. But the challenge is, will you tell the truth? Magsasabi ka ba ng totoo gayong nasa harapan mo at alam mo maaari ka nilang palayasin at mawalan ng ikabubuhay? Ang sabi ng mga Pariseo, alam naming ang taong iyon ay makasalanan. So parang, it's an indication, ito ang dapat mong alamin kasi ito yung alam namin. Ito yung dapat mong sabihin. Kaya nila sinabi ito dahil sapat na yung pagkakaisa nilang lahat ng mga Pariseo, ng mga may otoridad sa relihiyon upang ipalagay na si Jesus sa isang mga makasalanan. Baga, the group of Pharisees, Sanhedrin ang tawag doon. Si Jesus ay makasalanan. Yes. So yan lang dapat ang antayin nating sabihin itong dating bulag upang magkaroon tayo ngayon ng dahilan upang ipadakip si Jesus. Para kang nagpapaamin ng kriminal na gusto ng mga investigador dahil alam na ito yung gusto nilang idiin, yun ang lumabas sa bibig mo. Yan ang kalagayan nitong dating bulag. Imagine kung kayo na dyan sa ganyang sitwasyon at pinapaamin kayo, aminin mo na si Jesus ay hindi Diyos at hindi siya tagapagligtas. Will you? Pero totoo ba yun? Siyempre hindi. Sabi ni Jesus sa John 8:46, sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng kasalanan? Meron? Ano sabi dyan sa verse na yan? Wala. Tama ba yung pagkakabasa ko? Wala. So tinanong ni Jesus silang lahat, sino sa inyo makapagsabi na kagawa ako ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? Dahil sa paunang natukoy na opinyong ito, tumanggi silang tanggapin ang alinman sa patotoo na may totoong nangyaring himala. Ayaw nilang tanggapin. Ano yun? Totoo naman, pero ayaw tanggapin. Ito ay pagpapakita ngayon sa atin ng isa na namang karakter o ugali ng sadyang ayaw maniwala. Ang isang taong sadyang ayaw maniwala, kahit iharap mo na ang totoo sa kanya, huling-huli na ayaw pa rin tanggapin. Ang sadyang hindi paniniwala ay tinatanggihan ang mga katotohanan. Kahit ayaw ko maniwala kahit alam mo totoo.
Yan ang karakter o ugali ng isang taong sadyang ayaw maniwala. Tinatanggihan ang mga katotohanan. So una, how to testify about the truth. Number one, tell the truth. Paano ba magpatotoo sa isang katotohanan? Ay di magsabi ka ng katotohanan. Basic. Tell the truth. Verse 24, sabi doon, di ba? Ano ang sabi ng mga Pariseo sa dating bulag? Magsabi ka ng totoo. Sa English, give glory to God. It is a warning. Warning to sa Kanya, a solemn warning to tell the truth. Tell us the truth. Ito yung kahawig o kapalit ng idiomatic translation to make a confession na nag-i-imply sa isang tao na nakagawa ng kasalanan. Ang mga salita ng mga Pariseo na ito ay kagaya na nasa aklat ni Joshua na binasa lang natin kanina lang. Joshua 7:19. This saying is equivalent to modern day oath. Alam niyo yung modern day oath na binabanggit tuwing sa isang hukuman? Ano yun? Tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So yan yung equivalent yan, give glory to God or magsabi ka ng totoo. At yung lalaki, isang bulag na nakakita, ay tunay na nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil siya ay nagsabi ng katotohanan. Kaya nga, how to testify to the truth, you must tell the truth. Ginamit ko lang ang Tagalog na version na magsabi ka ng totoo upang ikonekta sa kasunod na kapahayagan kung saan uumpisahan na nung dating bulag ang pagpapahayag ng katotohanan. So ano ulit? Paano ba mag-testify about the truth? Number one, ano yun? Tell the truth. Verse 25, ito na kung paano niya sinabi ang katotohanan. Paano siya nagsabi ng totoo? Sumagot siya. Ano yung una niyang sagot? Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Totoo ba yon o hindi? Totoo. Hindi naman niya talaga alam eh. So talagang nagsasabi siya ng totoo. Dahil sabi niya, hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. So yan yung kaibahan ng sadyang ayaw maniwala sa isang totoong naniniwala sa katotohanan. Itong bulag, alam niyang wala siyang alam kung makasalanan nga si Jesus o hindi. Paano niya malalaman? Bulag nga siya. Okay? Samantalang ang mga Pariseo, walang maiparatang, pero sa kanilang pananalita ay tila sigurado sila na si Jesus ay makasalanan. So John 8:46, kababasa lang din natin ulit, sabi ni Jesus, sino sa inyo makakapagsabi na kagawa ko ng kasalanan? Ano ang sagot? Wala. Walang makapagsabi sa kanila. Pero pagkaharap nila itong dating bulag, gusto nilang idiin na merong kasalanan si Jesus. Pero pag nandiyan na si Jesus, hindi sila makapagsalita. Lagi silang nasa silent. Ganyan naman ang mga bulaan. Ay, ano ba yung bulaan? Sinungaling. Di ba? Pagkaharap na yung nakakaalam ng katotohanan, tahimik na. Pero pag wala na yung nakakaalam ng katotohanan, ang daming sinasabi. So walang makapagsabi kung nakagawa ba si Jesus ng kasalanan. So balikan na naman natin uli ngayon ang pahayag ng bulag. Anong sabi niya? Hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Basahin nyo nga yung susunod. Isang bagay. 1, 2, 3. Isang bagay. Totoo ba yun? Yes. Isang bagay lang po ang alam ko. At ang sinasabi niyang ito ay totoo. Ako ay dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ano ba? May sinabi ba siyang kasinungalingan? Wala. Kasi sabi niya, hindi ko alam kung makasalanan siya o hindi. Isang bagay. Sabi niyo, isang bagay. Isang bagay lang ang alam ko. Ano yun? Ako'y dating bulag, subalit ngayon
nakakakita na. Ano itong ginagawa ng bulag? Ano itong sinasabi niya? Siya ay nagpapatotoo. Kailangan ba maraming nalalaman bago makapagpatotoo? Ha? Kailangan ba dahil ko nang alam sa Bible, ang dami ko nang alam sa mga buhay Kristiyano bago ako makapagpatotoo? Isang bagay lang ang kailangan nyo. Ano ang ginawa ni Jesus sa buhay mo? One thing I know, I was blind, now I see. Baliwala ang maraming nalalaman kung wala naman nakitang bunga sa pagbabago sa buhay. Is it correct or not? Dahil ang pinakamatibay na patotoo ay ang binagong buhay. Bunga. Kung iimbitahan ko dito yung dati ngayon, yan lang ang sasabihin niya. Ako'y bulag, ngunit ngayon nakakakita na. Dahil kay Jesus. Uulitin lang niya ulit. Ako'y dating bulag at ngayon nakakakita na. Hindi totoo yan. Magsabi ka ng totoo. Ako'y dating bulag at ngayon nakakakita na. Sinungaling ka. Sige na nga, bulag na lang ako. No, hindi ganun. Ang kulit nyo. Sige, bulag na kung bulag. But not. Sinabi lang niya ang totoo. Patunayan mo. Ipaliwanag mo sa amin. Ano ba ang sinasabi sa Bible? Kung wala kang masabi, hindi kami niniwala na dati kang bulag. Baliwala yung marami mo na alam kung wala naman nakitang pagbabago sa iyo. Pero sa isang pagbabago sa buhay mo, sapat na yun para bumaliktad ang lahat ng tao sa paligid mo. Pero kung wala nakikita, anong dahilan nila para paniwalaan kanila? Pero dahil sa isang pagbabago sa buhay mo, sapat yun para magulo ang mali nilang paniniwala. Tandaan natin, ang pinakamatibay na patotoo ay ang binagong buhay. Nang dahil kay Kristo dati akong bulag, ngayon nakakakita na. Nang dahil kay Kristo dati akong pariwara, ngayon may purpose na. Isang bagay. Wala nang maraming sinasabi. Isang bagay na totoo ang dapat marinig ng mga tao sa paligid natin. Nang dahil kay Kristo dati akong madamot, ngayon mapagbigay na. Sino yon? Si Zacchaeus. Huwag niyo sabihin, Pastor, di totoo yan. Tawagin natin si Zacchaeus. Gusto niyo mga siya mismo ang magsabi sa inyo kung paano siya naging giver? Not just 2 times, not just 3 times, but 4 times. May mahihigit ba sa atin yung kahit pa marami tayong pera o marami tayong ari-arian, tapatan mo nga ngayon yung ginawa ni Zacchaeus? Baka hindi mo kaya dahil siya nakilala niya ang tunay na Jesus. That's the only difference. Nang dahil kay Kristo, pinersecute ko ang church, ngayon kabilang na ako sa church. Sino yon? Apostol Pablo. Nang dahil kay Kristo, nagtatago ako sa tao dahil ngayon, nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Sino to? Samaritan woman. Kayo, anong kwento nyo? Baka ang kwento natin kagaya ng mga nasa social media. Ngayon may motor, dating may kotse nang dahil sa sugal. Yan ba ang patotoo natin? Nakakatawa pero nakakalungkot yan. Tayo, mga kapatid, mga minamahal kong tagapakinig, parang radyo
Ano ang pagbabago sa iyo? Itong mga binanggit ko, magkakaiba sila, pero lahat meron silang pagbabago. Nang dahil kay Kristo. Ano ang pagbabago sa iyo? Ang ganda ng boses ko dito, parang gusto kong kumanta. Kung meron man, kapatid, ipahayag mo ang katotohanan sa pagbabagong ito. Kung meron man, ipahayag mo ang katotohanan sa pagbabago na ito. Kung wala pa, umpisahan mo nang kilalanin si Kristo sa Biblia, ang salita ng Diyos, at mararanasan mo ang pagbabagong ito. So how to testify about the truth? Tell the truth. At pangalawa, boldly tell the truth. Sabihin nyo nga, boldly. You must bold pa. Boldly. Verse 25, isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ang dating bulag ay may lakas ng loob magpahayag ng naranasan kay Kristo. Hindi siya natakot, hindi siya nahiya, kundi meron siyang lakas ng loob na magpahayag ng naranasan kay Kristo. Kung magsasalita siya dito ngayon, isa lang malamang ang kanyang magiging payo sa ating lahat. Ipahayag mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ipahayag mo ang mga natutunan mo sa preaching, sa Bible study, upang maging mas bold ka. Dapat nakikita sa buhay mo. Ang natutunan na na-apply, ang naranasan na ipapahayag, ang mali na di ginagawa at ang tama na siya muna ngayong ginagawa. That's how you testify about the truth. And that's how it is said boldly. Hindi yung lalaksan mo lang yung boses mo at hindi yung lalakihan mo lang yung pose mo, kundi yung makikita dahil ito'y nakikita sa iyo at na ginagawa mo, yung dati mong ginagawa na hindi mo na ginagawa at yung mga bago mo ginagawa na siyang tama. That's how you boldly tell the truth. Kahit bali-baliktarin ka, kahit ulit-ulitin ang tanong sa iyo, kahit lituhin ka, isa lang ang sasabihin. Ang katotohanan. Sabi ng mga Pariseo sa kanya bilang tugon sa pahayag ng bulag na totoo, verse 26, ano? Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Anong ginagawa ng mga Pariseo dito? A bold question from the Pharisees. Hindi sila patitinag. Ano ang ginawa niya sa iyo? At paano niya pinagaling ang iyong mga mata? But that bold question receives a bold answer. Ano ang sagot ng dating bulag? Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto niyo marinig muli? Nais ba ninyo maging alagad niya? Bold. A bold question receives a bolder answer. Patitinag ka ba? Dahil sa mga matalinghagang tanong ng mga tao sa paligid mo? Upang puwersahang bigyang diin ng kanilang pagpapaimbabaw ng mga Pariseo,
ang pinagaling na lalaki ay gumamit ng sarcastic. Grabe. Bulag to Dating bulag. Ngayon marunong na ng salitang sarcastic. Mapanuksong panunuyan ng imungkahi niyang gusto nilang maging mga alagad ni Jesus. Siguro, nagugulat sila. Na-underestimate natin ang bulag. May utak pala siya. Mata lang ang wala sa kanya dati, pero may utak pala siya. Anong gusto niyo? Walang utak o walang mata? Grabe yung ibang klase. Ang inuusig ngayon ay siya nang umaatake. Naging sarcastic ang balik na tanong sa mga umuusig sa kanya. Meron ba kayong kaibigan, kapitbahay o kakilala na tanong ng tanong? Ano ba ang ginagawa niyo sa church? Matagal ba doon ang sermon? Sino-sino ang mga nandun? Sabihin mo, alam mo, pare, punta ka na lang at ikaw mismo makakita at makaranas. For sure, gusto niyang pumunta. Ngayon, pag ikaw hihina-hina, ay nako. Buti pa itong bulag, ang bilis makatunog. Gusto niyo bang maging alagad ni Jesus? Gusto niyo rin bang makakita? Kung siguro talagang ano na itong bulag na ito, no? Gusto niyo bang maging alagad ni Jesus? Gusto niyo bang makakita kagaya ko? Gusto niyo bang malaman kung ano nangyari sa akin? Exactly! Yan ang bold answer. Kung gusto niyo malaman kung anong nangyari sa akin nung nag-umpisa ako mag-church, mag-Bible study, makinig ng sermon ni Pastor sa JBC, come! Sino bang magtatanong sa inyo? Baka naman kasi hindi makita. Makakala niyo sa church niyo ba, Halloween? Kasi nakakatakot ka Sa church niyo ba, parang malungkot? Kasi kitang-kita ko kalungkutan sa'yo. Kaya huwag kayong palungkot-lungkot, mga kapatid. Sino ba naman ang gaganahang sumama sa inyo niya kung pag-uwi niyo ng bahay, malungkot kayo? Yung bulag ba, sa tingin mo, makakainganyo siya ng mga tagapakinig kung nakapikit siya? Na paglabas niya ng sinagoga, nag-shade siya. Bakit? Baka mahalata nilang nakakakita na ako Tayo ba, paglabas ba natin ng simbahan, tago natin yung Bible, baka isipin nila, born again na tayo o nagsisimba tayo. Talo nyo pa ang bulag kung ganyan kayo. How to testify about the truth? Tell the truth and boldly tell the truth. Naging bold ba si paring blind dito? Yes. Nagsabi ba ng totoo si kumparing bulag dito? Yes. Sabi ni Matthew Henry, as Christ's mercies are most valued, mas pinahahalagahan daw by those who have felt the want of them. Mas pinahahalagahan daw ng mga tao ang habag ng Diyos, yung talagang nakaranas nito. That have been blind and now see. So the most powerful and lasting affection to Christ arise from the actual knowledge of Him. Nagmumula yan sa aktwal na pagkilala mo kay Kristo. Kaya ka nagiging bold kasi naranasan mo, natutunan mo, na i-apply mo. You cannot be bold kung hindi mo ito nagagawa o ginagawa. Paano mo sasabihin sumunod kayo sa Diyos? Paano mo sasabihin magbasa kayo ng Biblia kung ikaw mismo hindi?
Paano mo sasabihin magkaloob kayo, magbigay ikaw mismo hindi? Paano mo sasabihin mag-church kayo kung ikaw mismo hindi? Paano sasabihin ng bulag na buksan nyo ang inyong mga takong siya ay bulag? Pero dahil siya ngayon ay nakakakita, kaya niya ngayong magsalita. Open your eyes that you might see. Pangalawa, dalawa lang po ang points ko ngayon. 30 minutes isa. Pangalawa, itinawalag ang dating bulag. Dahil sa pagpapatotoo dito sa tagpong ito, siya ay palalayasin. Kaya nyo rin ba yun? Na magpatotoo kahit na palayasin ka? Kahit na itakwil ka, kahit na itiwalag ka? Tingnan natin kung mas magaling ang bulag kesa sa atin. The next na pangyayari, siyempre na-offend ang mga Pariseo. Ikaw ba naman sabihin, gusto nyo rin bang maging tagasunod niya? Kaya ang kanilang naging tugon, ano daw ang naging tugon nila? Verse 28, at siya'y kanilang nilait. Nilait. Sabi, no? Paano kaya siya nilait sa tingin nyo? Bulag ka, bulag. Di ba yung mga tao kapag asar na sa'yo, dahil wala na silang maibato sa'yo, lalaitin ka na lang. Na-experience ba yan? No? Mga away bata, ganon. Yung pag wala na maibatong sagot sa'yo, sasabihin na sa'yo, nya. Yan, panlalait. Diba? Gaganon-ganon pa. Oh. Yan yung mga sukul na. Kaya siya ay kanilang nilait. Ang mga sadyang ayaw maniwala kapag nagsasabi ka ng totoo at nag-uumpisa na silang mapahiya, ano ang gagawin ng mga taong ganito? Manlalait. Paano siya nilait? Sabi nila, ikaw ang alagad niya. Kami, mga alagad ni Moises. Ano yung ibig sabihin nun? Ikakaila ka nila. Itataboy ka nila. Di ba? Naranasan nyo bang mag-share, mag-invite? Tapos sabi siya, umalis ka na nga. Tapos, ayan naman, araw ng Sunday, pupunta naman sa bahay ko, sasaraduhan ka na kagad ng pinto. Yung message mo, ano lang, sisilipin lang, pero hindi niya sasabihin na nasin na niya. There are those people. Magpapa-apekto ba tayo sa ganon? Para hindi tayo iwan, hindi na natin iimbatahin, hindi na natin sisharean. Ang ibig sabihin nito, ikaw ang alagad niya at kami mga alagad ni Moses. This implies that Jesus, sinasabi nila na si Jesus ay walang connection sa Diyos at si Moses ay meron. You are His disciples, but we are disciples of Moses. May mayabang. At dahil sa kanilang pagyayabang, ibinababa nila ang iba. Sa point na ito, ang pagpupulong ay nauwi sa isang palitan o pagpapahayag ng kanilang pang-iinsulto. Ang katalinuhan ng gumaling na lalaki ay naglantad ng pagkiling ng kanyang mga inquisitor, mga tagapagtanong, tagapag-usig. Kung tungkol sa mga otoridad, ang salungatan sa pagitan ni Jesus at ni Moses ay hindi mapagkakasundo. Dahil si Jesus ay higit kay Moses. Kung ipinagtatanggol ng lalaking pinagaling si Jesus, kung gayon, ang pagtatanggol ay nangangahulugan lamang na siya ay alagad ni Jesus. Alagad ba tayo ni Jesus?
itong dating bulag alagad ni Jesus kasi ang pinagtatanggol niya ay ang katotohanan kay Jesus. He never sided with his accusers. He stayed with the truth. And that's your number 3 on how to testify about the truth. Stay with the truth. Manatili ka sa katotohanan. Kaya sagot niya on verse 30, sumagot ang lalaki, iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Nasway ba ang bulag? No. Bagkus meron siyang parang, alam mo yun, biglang, teka lang, akala ko ba bulag lang to na nakakita? Bakit parang ulo na nakautak? Ano mga kapatid? So, umpisa nyo nang makita ang tama at mali. That's how you learn here. Hanggat hindi nyo nakikita ang tama at mali, itong isip natin, hindi pa rin ito makikita ang tama at mali. Your brain only receives from your eyes, from your ears, and how ito yung sa kanya ipinaprocess. Kaya pala kakaiba itong taong to. Higit pa sa kailangan ng dating bulagang ibinigay ng Diyos ang paningin, pinagkalooban pa siya ngayon ng karunungan. Alam niyo sa pananampalataya, it is not receive specific. Receive Christ, receive all. Kung ganun ang tingin natin sa pagkakatanggap natin sa pananampalataya kay Kristo, na lahat, if you receive Him, you receive all of Him, for sure magpapasalamat ka at hindi ka naaalis. At hindi ka nang hahanapin pang iba. Pero kung tinitingnan lamang natin ang pananampalataya, I receive Christ because I want this one, I receive Christ because I want this 2, I want this 3, then you will never stay. Because once you receive 1, 2, or 3, then you forget. You forget the giver. So ano yung pangatlo? Stay with the truth. Nanatili siya sa katotohanan. Hindi siya yung tipong, ay, teka lang. Oo nga, no? Dapat sa inyo ko. Di ba? Pero sabi niya, yun nga ho, nakakapagtaka mga bossing. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling. Pero, pinagaling niya kay mga tao. Baga, ang dating nito, dapat alam nyo. Bakit ako tinatanong nyo? Ang alam ko lang, pinagaling niya aking mata. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling, gaya may pinagaling niya ang aking mga mata. Dapat alam nyo. Pero sabi ng bulag, pero okay lang, hindi naman mahalaga. Ang mahalaga ay ano yung mahalaga para sa kanya? Ang totoo. Ano yung totoo? Pinagaling niya ang aking mata. Ayaw ko na maniwala sa inyo. Ang gulo yung kausap. Sabi siguro yung ganun. Basta, pinagaling niya ang aking mga mata. Kung may problema kayo doon, problema nyo na yon. Alam nyo, dati meron akong experience. Pag-experience ko, siguro mga 1 oras yun, no? Dati kong trabaho, kasi nasa repair kami, no, technical. Merong dalawa doon, may dalawa doong magaling. Siyempre, ako yung isa doon. Okay?
Ang kagandahan doon, kung meron tayo nakita ang kagaya nitong pangyayari sa bulag, we need to investigate because the truth already happened. Nangyari na eh. Itong pinagaling na lalaki, he demonstrated a more spiritual insight and common sense. Kaya sabi niya, pinagaling ako. Ano ngayon kung makasalanan niya sa inyo or what o ano, basta pinagaling niya ako. Yan ang dapat niyong nalalaman. At dapat nga kayo ang nagpapaliwanag sa akin, hindi kayo yung nagtatanong sa akin. The religious authorities combined who sat in judgment of Jesus and him. The greatness of the miracle could only indicate that Jesus was actually from God. Yan ang ayaw tanggapin ng mga Pariseo, pero alam nila na yan ang totoo. Verse 31, sabi pa niya, alam nating pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ay hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ito, nakakamangha ito mga kapatid. Kaya iayusin niyo yung mga sinturon niyo, baka malaglag. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Job 27 verse 8 to 9, ito ang pinanggagalingan ng dating bulag. Sabi ko sa iyo, hindi ito nag-aral itong bulag na ito eh. Sabi niya, ito yung pinanggagalingan niya, kaya niya sinabi yon. Job 27 verse 8 to 9, ang makasalanan ay meron pa bang pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya? Pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya siya ng Diyos ang kanyang panawagan? So dito, alam nilang lahat na ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. Sabi rin sa awit, Psalm 66 verse 18, ang salita ng Diyos version, kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. So ibig sabihin, kung hindi ka magsasabi ng totoo, kung hindi ka hindi ka pakikinggan ng Diyos. At isa pa, Proverbs 28 verse 9, ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. So ito yung pinanggagalingan ng dating bulag. Ibang klaseng talino. Sabi yan ng dating bulag, alam natin. Siya na ngayon na nagre-remind sa mga kausap niya. Kasi nga, ito ang kanyang reference. Job, Psalms, Proverbs, at marami pang iba. Yan ang nakasaad sa kasulatan na itinuturo ng mga Pariseo na siyang tagapagturo ng kautusan. Totoo ito, ngunit sabi nga ni Jesus sa verse 2 to 3 ng John chapter 9, totoo yun na hindi pinakikinggan. Pero sabi ng Panginoon sa verse 3, ipanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya. So hindi sin issue to o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. It is God's purpose. Hindi ibig sabihin, hindi totoo yung Proverbs, yung Psalm, yung Job. Totoo yun. Pero ito ang totoo din, na itong bulag ay hindi sin issue. Kundi, ito ay purpose, upang ipahayag, upang turuan tayo. Okay? At ngayon, itong dating bulag, nagpipreach na sa mga tagapagturo ng kautusan. Tinuturuan, Matthew 11, verse 4 to 5, sumagot si Jesus,
Bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Ano yon? Verse 5, nakakakita ang mga bulag. Ano pa? Nakakalakad ang mga pilay. Gumagaling ang mga kitongin. Nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Yan ang ginawa ni Jesus. Luke 4, verse 18 to 19, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. So, nangyari ba yung propesiya sa Isaiah ngayon dito sa Lucas? Yes. Paano kung hindi natin alam? Hindi nga natin alam eh. So sila, hindi nila alam ang nasa Isaiah, that's why, buti pa yung bulag. Alam niya. Alam niya na hindi pinakikinggan ang panalangin ng mga makasalanan, but he continues to pray. So, ibig sabihin lang din doon, hindi talaga siya makasalanan. It has purpose. At upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So, pang-apat, baka makalimutan ko, how to testify to the truth, stand with the truth. Manatili kang nakatayo sa katotohanan. Kahit itulak ka, kahit sipain ka, kahit siraan ka, stand with the truth. Even others cast you out. Ano ba nangyari sa kanya dito? Di ba? Sabi diyan, at siya'y kanilang itiniwalag. Kasi pwede naman maging response, ay, ititiwalag niyo ako? Paano naman ako? Hindi. Kalimutan niyo na yung sinabi ko, yung tell the truth. Kalimutan niyo na yung pagiging bold ko, please. Hindi naman talaga ako sa katotohanan eh. Stay away. His way, no? Imbis na stay, na sway. But what he did? What he do? Stand in the truth. Kahit na ikaw ay palayasin, kahit iwan ka pa ng crush mo, kahit papagbulong-bulungan ka sa trabaho, ay ano yan, Christian yan. Kahit paalisin ka nila, manatili ka sa katotohanan. Kahit nga hindi sila maniwala sa iyo eh. You don't need to convince. You just tell the truth. Kaya tuloy yung iba, pagdating sa pulpito, nagsasasayaw pa. Bumabali-baligtad pa. Ang dami ng kung ano-ano para lang paniwalaan. May nakita pa nga ako, naglagay pa ng tali dito at nag-preach habang lumilipad. Pwede ba yun dito? Para lang pakinggan. Why not just tell the truth? Nothing but the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Bilang pagtatapos, sa conclusion, tandaan natin, ang bulag ay nakakakita at pinagyayaman ang pulubi. Bulag man pero nakakita, pulubi man pero pinagyaman sa karunungan sa salita ng Diyos. What a contrast between the opening and closing. Wala pa nga tayo sa closing eh. The blind sees, the beggar enriched. That is how God works to a person. He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud. But gives grace to the humble. Quoted from Proverbs. God gives you, tandaan niyo mga kapatid, gives you what you need and not what you want. We all need salvation. God sent His Son to save us. We all need guidance. God sent His Son teaching. We all need to see God. God sent His Son, Jesus Christ, the Son of God. At ano pa? He opened our eyes.
Kaya mga kapatid, iwan ko sa inyo to, assignment nyo. Walang deadline. Assignment nyo yan habang buhay. Mamuhay ayon sa liwanag. Ang pamumuhay ayon sa liwanag ay isang pamumuhay na nakakakita. May paningin. Assignment nyo yan. Hanggang kayo ay mawala sa mundong ito. Kaya hanggat ako'y nabubuhay dito, papaalala ko sa inyo ang assignment nyo. Assignment nating lahat. Mamuhay tayo ayon sa liwanag. Buhay na merong nakikita. Hindi buhay na bulag. Ephesians 5 verse 8, dahil kayo'y nasa kadiliman, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na. Sabihin, nakakakita ka na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Kung nandun ang Diyos, andun si Kristo, may liwanag ka. Hey, don't ever try to live your life away from Christ. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag o may paningin. Dati tayo mga bulag noong tayo ay nasa kadiliman pa. Ngunit ngayon ay nasa liwanag na. Nakakakita na tayo. Tingnan nating maigi ang kaibahan ng dating buhay sa buhay ngayon kay Kristo. At pangalawang assignment, Pastor, ilan ba yan? 2 lang. Testify about the truth. Magpatotoo tayo patungkol sa katotohanan. Let us tell the truth and not be silent. Let us boldly tell the truth and not be weak. Parang hinang-hina, parang hindi nag-church. Every Sunday naman nasa church. And stay with the truth and not be swayed by the world. At pang-apat, panghuli, 4 po lang po yan. Kasi po, ang kaya po natin tandaan ay 5. So, para mas matandaan nyo, 4 lang. Stand with the truth. Ibig sabihin, forget not about the truth. Huwag tayong makalimot sa katotohanan na iyon. Let's pray. Father God, to you all the glory. In this moment, that your word is proclaimed, your goodness is preached. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa bulag na ito. At ngayon kami ay umaani ng napakaraming aral mula sa iyo sa istorya ng isang bulag na ngayon nakakita at natutong magpahayag, magpatotoo sa kanyang naranasan sa iyong anak na si Jesus. At siya ay naging matatag sa pagpapahayag na ito. Tunay na sa iyong mga ginawa, you have already given us all we need. Kailangan lamang naming magsalita. Kailangan lamang naming humakbang. Kailangan lang namin, Panginoon, tingnan. Because you have already given us eyes to see. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na magpahayag, magpatotoo ng katotohanan. At hindi maging mga tahimik sa mabuting balita. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging bold sa pagpapatotoo na ito at hindi pahina-hina. The more we learn about you in the Scripture, the more we will be strong and bold to tell the truth. Turuan mo rin kami, Panginoon, na manatili sa katotohanan ang aming pinanghahawakan. At huwag kami matangay ng mga bagay na pinagkakaloob ng mundong ito.
At higit sa lahat, Panginoon, sa iyong biyaya, nawa kami ay manatiling nakatayo sa katotohanang aming natutunan. At huwag hayaan nawang makalimutan ang katotohanang aming tinanggap sa iyong anak na si Jesus. Thank you, Lord. Give them the grace they need. Give us more reminders, Lord. Upang hindi namin makalimutan ang mga bagay na totoo. Upang wag kami madaya ng mundong ito na ipinapahayag sa amin ng mga mahalaga na hindi naman pala mahalaga. Turuan mo kaming laging makita ang katotohanan sa iyong anak na si Jesus. Ang lahat-lahat para sa amin. We thank you, Lord, and we give you glory in Jesus' name. Amen. Tayo po ay tumayo, palakpakan natin ang Panginoon. Ngitian mo muna ang katabi mo ng ngiting pinagpala ng salita ng Diyos. Yan, ngitian mo. Dahil ang ngiting yan ang babaulin mo pag uwi. Hindi pag uwi na kasi mangot ka na. Amen. Let us pray the Lord's Prayer. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, and guard you. The Lord makes His face shine upon you with favor and be gracious to you, surrounding you with loving kindness. The Lord lift up His countenance upon you with divine approval and gives you peace, a tranquil heart, and life. Be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. God bless you, church. Manatili tayo nakatayo sa ating panghuling awitin. See you next Sunday.